Dito mo ilagay. Ay. Ang batang ito, bakit magkamukha sila? Ni Marco noong bata pa siya. Baka anak siya ni Marco. Lola, gusto niyo po bang maglaro ng toy car? Ay, mahal kong apo, hindi naglalaro ng toy car si Lola. Nasaan ang papa at mama? Hello, magandang Lola. Nag-meeting po si Mama. Ay, ang batang ito, hindi lang gwapo, napakagalang pa. Ay, halika, kumain ka ng mansanas. Anong nangyari, mahal kong apo? Mahal kong apo. Nalaglag ang ngipin ko. Ay, masakit ba? Hindi po, magpapalit na rin naman po ako ng ngipin. Sabi po ni Mama, ang ngipin ay napakahalagang bagay. Magandang Lola, dahil napakaganda niyo po. Ibibigay ko na po ito sa inyo. Mabuti. Ay, tamang-tama. Pwede itong gamitin para sa DNA test. Salamat sa iyo, mahal kong apo. Pwede ba tayo magpalitan ng contact number? Ay, ikaw na po ang ika-10 na magandang babae na nag-add sa akin ngayon. Sige. Ikaw ang may-ari ng Amihan Arts. Matagal na tayong hindi nagkita. Emma Garcia. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko akalain na ang Young Master Reyes ng Lungsod del Sur ay pumapasok din sa mundo ng sine. Honey. Si Sir Marco po. Hi. Honey. Kasal ka na? Kasal na ako. 6 na taon na kaming kasal. At 5 taon na ang anak ko. Emma Garcia, nasaan ang singsing mo sa kasal? Nagpapapayat kasi ako, kaya maluwag na sa daliri ko. Sige na, nandito tayo para mag-usap tungkol sa Huwag na muna nating pag-usapan ang mga bagay na hindi tungkol sa trabaho. Kung may libreng oras, si Sir Marco, paki-reimburse na lang po itong mga receipt. Salamat po. Family-friendly hotel. Ang gastos niyo ng asawa mo sa hotel, ako pa ang magre-reimburse. Isabel Garcia. Talagang hindi ka pa rin nagbabago. Mommy. Peter, kausapin mo na ang abogado. Maghanda na tayo sa breach of contract. Hindi na bale kung hindi natin kikitain ang perang ito. Leo, tara na. Miss Garcia, gusto mo bang tumakas? Hindi ba nasa meeting room ka? Ang meeting room at ang lounge na ito ay magkadugtong. Pwede ring dumaan sa likod. Naghahanap lang ako ng pero hindi ko makita. Mabuti kung ganoon, kung hindi. Ang breach of contract penalty ng Amihan Arts ay magsisimula sa 100 milyong piso. Hindi ako magbe-breach ng kontrata. Talagang hindi. Mabuti naman. Sa art gala ng Amihan Arts, asahan kita. Ginang Reyes, Ginang Reyes.
Batay po sa ngipin ng bata, at sa buhok ni Sir Marco, ang DNA test na ginawa po, ay lumabas na. Ang batang iyon po, ay tunay ninyong apo sa tuhod. Tingnan ninyo po, talaga. Opo. Napakabuti. Napakabuti. Hello, mahal kong apo. Ako ang tunay mong lola sa tuhod. Tingnan mo kung kailan ka libre. Papuntahin mo ang mommy mo para makipagkita sa daddy mo. Napakabuti, Lola. Papuntahin ko na lang si Daddy at Mommy sa Sweet Bliss Cafe. Sa table 4. Ay, sige. Papuntahin ko na lang ang daddy mo sa table 10. Leo, sino ang kausap mo sa teleport? Parang ayaw ni Mommy na kilalanin ko si Daddy. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na makikipagkita ako kay Daddy. Sabi ng mga batang kapitbahay, ang cake sa Sweet Bliss Cafe ay napakasarap. Mommy, samahan mo akong kumain, please. Sige, tara kumain. Haha, mabuti. Congrats. Lola, ano po ang ikinagagalak niyo? Marco, nakita ko na ang anak. Ha? Tingnan mo, may edad ka na rin. Ngayon, bilisan mo, pakasalan mo na, ang ina ng apo ko sa tuhod. Dati, sinasabi ng lahat na gusto si Clara Sandoval ng pamilyang Sandoval. Pero nang umuwi siya 6 na taon na ang nakalipas, hindi mo man lang pinansin. Hindi ko talaga alam kung gaano karami kalokohan noon ang ginawa mo sa labas. Basta, sa pagkakataong nahanap ko na ang apo ko sa tuhod, kaya magseryoso ka na, bilisan mong pakasalan ng ina niya, at mamuhay kayo ng maayos. Lola, kung may anak po, hindi ko po ba malalaman? Huwag po kayong magpaloko sa iba. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko alam ang pinagmulan. Wala na rin akong ilang taon na mabubuhay ng maayos. Gusto ko lang ng manugang. Bakit ang hirap? Sige. Pupunta ako. Okay na ba? Talaga. Mabuti. Wow, Daddy, ang gwapo mo. Leo, nagkamali tayo ng pinuntahan. Sa table 4 tayo. Halika, baby, bilis. Tawagin mo si Tito. Kahit may pabigat ka, napakaganda mo pa rin. Kung sasama ka sa akin, bibigyan kita ng 2,000 piso kada buwan para sa grocery. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Sa bahay ka na lang mag-alaga ng bata, mag-alaga ng matanda, at gumawa ng gawaing bahay. Ano sa tingin mo? Leo, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit mo ako pinilit pumunta rito? At sa table 4 pa, dinala mo ako sa blind date. Ang gwapo ko. Bakit may ganyang kapangit na daddy? Hoy, kinakausap kita. Hindi ka ba marunong rumespeto? Bitawan mo ako. Bitawan mo ang mami ko. Manahimik ka. Bakit hindi natin gawin na lang ngayon? Nangyari na ang nangyari. Susuntukin kita. Bitawan mo siya. Tawan mo ako. Sino ka ba? Kuya, nagkakamali po. Nagkakamali. Kuya, ay, nagkakamali po. Hehehehe. Ngayon pala, uso na sa ibang bansa ang blind date habang kasal. Ang pangit ng taste mo sa panlalaki. Hindi tulad ko. Paano naman ako manlalaki, sir? May gagawin pa ako, aalis na ako.
Sir Marco. Parehong diskarte. Nakakasawa na kung 2 beses mo nang ginagawa. Isabel Garcia. Hindi ka makakatakas. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala naman. Baka walang gown ang sikat na pintor. Ay walang gown. Kaya naghanda na ako. Naghihintay na sa iyo ang global hot culture. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Miss Garcia, hindi mo naman siguro tatanggihan, di ba? Alam mo naman ako. Hindi ako urong sa prinsipyo. Saan nakaparada ang sasakyan? Tara na sa sasakyan. Leo, pakitulungan mo naman si Mommy na i-zipper ang damit. Lumayo ka sa akin. Nandito pa ang bata. Dinala mo na nga siya sa blind date. Ano pa ang kinakatakutan mo? Sandali, may kulang pa. Kung hindi ka umalis noon, ang diamanteng singsing na ito na nagkakahalaga ng 20 milyong piso ay sayo sana. Pero ngayon, hindi na sa akin yan. Sayo yan. Lene, babae. Ako pa rin ang pinakakakilala sa'yo. Sige, magpapalit na ulit ako ng damit. Bata, sabihin mo sa akin ang tungkol sa daddy mo. Nag-blind date ang mommy mo sa labas. Alam ba ng daddy mo? Sabi ni Mommy, ang daddy ko ay isang gagawang lalaki. Kung ganoon, ako na lang ang magiging daddy mo. Gusto mo? HMPH, ang daming lalaking gustong maging daddy ko. Nakapila na hanggang Republika ng Sining. Tito, gwapo ka. At mukhang mayaman. Ang mommy ko, gustong-gusto ang pera. Maghanda ka ng 100 milyong piso. Ibigay mo sa akin ang contact number mo. Kung okay ka, sasabihan kita. Ang business card ko. Sasagutin ko lang ang tawag. Anong tawag? Hindi ko pwedeng pakinggan. Huwag makialam ang matatanda sa usapan ng bata. Baby, kumusta ang pagkikita ng papa at mama? Nagustuhan ba nila ang isa't isa? Sobrang pangit ng lalaking yon. Masama pa, ayoko siyang maging daddy ko. Paano naman? Ang papa mo, mula bata pa, laging pinupuri na gwapo. Oh, baka hindi lang siya nakapag-ayos ngayon, kaya mukha siyang magulo. Sige, bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Paayusin ko siya ng gwapo, at pagbutihin niya ang kanyang kilos. HMM. Sige na nga, ang mommy ko pupunta sa isang art gala mamaya. Sabihin mo kay daddy na magbihis ng gwapo, tapos puntahan niya kami. Sige, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, paayusin ko talaga ang papa mo para maging gwapong-gwapo, tapos ligawan niya ang mama mo. MM. Wow, mommy, para kang diwata. Nasaan ang diamanteng singsing mo? Nat, itinago ko. Isabel Garcia. Esan. Ang regalo mo sa akin, kahit anong gawin ko rito, pwede. Ang regalong hindi pwedeng gawing pera, ay walang hiya. Leo, tara na. Lahat ng gastos ngayon, ang tito mo ang magbabayad. Tara. Luna, sa gala na ito, maraming tanyag na alagad ng sining ang dumating. Kakauwi mo lang, pwede mong palawakin ang koneksyon mo. Ay,
Hindi ba't siya yung oil painter na nanalo ng malaking parangal sa painting festival sa lungsod ng Sini, ang sikat na si Miss Luna? Pwede po bang magpagawa ng painting sa inyo, sikat na pintor? Gusto ko rin. Gusto ko rin. Mas maraming oportunidad dito sa bansa. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Pumila po ng maayos ang lahat. Magbayad gamit ang EET code para sa down payment. Kung walang espesyal na dahilan, ang down payment ay non-refundable. Dumating si Miss Sandoval. Si Clara Sandoval yan. Ang ganda. Kaya pala pagkatapos niyang umalis ng bansa, si Young Master Reyes ay nanatiling single para sa kanya. Ang aura niya, bakit parang kamukha ni Miss Luna? Parang narinig ko. Ang prinsipe dati ay sinusuportahan ng isang alaga. Ang aura niya, kamukha ni Miss Sandoval. Hindi kaya si Miss Luna yun? Hindi ako. Siguro ako at si Miss Sandoval ay iisa lang ang doktor na nag-opera. Sino ka ba? Hindi ako nagpa-opera. Hindi kaya sinadya mong gayahin ang itsura ko para landiin si Marco. Kalokohan, hindi nagpa-opera ang mommy ko. Ikaw naman. Halata na ang retoke sa ilong mo. Ha 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 ha. Ang batang bakit kamukhang kamukha ni Marco? Pagbalik ko ng bansa, hindi na ako pinapansin ni Marco dahil gaya sa babaeng ito at sa batang ito. Ikaw na buwisit na bata ka. Anong pinagsasabi mo? Ako si Luna, ang pintor na inimbitahan ni Sir Reyes pabalik ng bansa kung sinaktan ni Miss Sandoval ang anak ko sa publiko. Hindi ba't sinasampal niya si Marco Reyes? Ikaw. Dumating si Sir Reyes. Ay, teka lang. Sa banquet na ito, darating din ang mama ng apo ko. Bakit ka ba sobrang tinatakpan ang sarili mo? Anong ginagawa mo? Lalaki ka, dapat ipakita mo ang iyong kagwapuhan. Lola, hindi ko pupuntahan ang sinumang manloloko. Wala akong pakialam, sobrang pangit ng suot mo. Nakakahiya sa akin. Sobrang gwapo ni Sir Reyes ngayon. Siguradong para kay Miss Sandoval siya dumating, di ba? Ikaw, halika rito. Hindi kaya, ipagtatanggol niya si Clara Sandoval. Nalaman ko na, ikaw at si Peter. Hindi pala kayo nagpakasal sa quest. Ang mga dayuhan karaniwan ay open-minded. Hindi sila gaanong nag-aalala sa pagpapakasal sa huwes. Nagkaanak ng hindi kasal. O kaya, si Leo ay hindi niya talaga anak. Kalokohan. Ang kulot na buhok ni Leo ay namana kay Peter. Sir Reyes, sa halip na makialam ka sa personal na buhay ng iba, mas mabuting ayusin ang sarili mong buhay. Hindi ba't kayo ni Miss Sandoval ay magpapakasal na ilang taon na ang nakalipas? Bakit hindi pa rin kayo kasal? Hindi rin ba kayo nag-aalala sa kasal? Ikaw, Ang tungkol sa kasal. Huwag na kayong mag-alala, MS Garcia. kumuha ka pa ng isa. Ha? Ginagawa mong waiter ang asawa mo. Wala kang modo. Ano ang alam mo? Tiwala ito ni Marco sa akin. Baby, ang papa mo ngayon, kumusta ang performance niya? Hindi ko nga siya nakita. Pero, dumating ang gwapong tito. At napakakintab ng suot niya. Parang pabunggang peacock. Anong nangyari? Hindi kaya siya pumunta, kailangan kong puntahan mismo. Dumating si Ginang Reyes. Aba, mahal kong apo. Dumating na si Lola. Ha ha ha. Lola, ang apo sa tuhod na sinasabi mo. Si Leo pala. Leo, ang lola na yon ang sungit. Tara na. Lola, ang sigla niyo po ngayon, mabuti, mabuti. Nakakita ka ba ng isang batang lalaki? Pagdating pa lang ni Lola, hinahanap na agad ang bata. Baka nga ang batang yon, anak talaga ni Marco. Ay nak, nasaan na ang mahal kong apo? Hindi ba yan ang mukhang pera? Bumalik na naman siya.
Siguradong nakita niyang hindi pa kasal si Marco, kaya gusto niyang bumalik, at maging asawa. Kailangan kong pabilisin si Marco. Napakasalan ang nanay ni Leo. Marco, bilisan mo. Hanapin mo ang mahal kong apo, at ang nanay niya. Kailangan mo siyang pakasalan. Baby, bilisan mo. Tawagin mo si Tito. Lola, ang batang yan ay hindi ko po anak. Hindi po talaga. Naloko lang po kayo. Ano? May anak na talaga si Marco, at gusto pa ni Lola na pakasalan niya ang nanay ng bata. Kailangan kong mag-isip ng paraan agad. Ay nako, hindi ka pa rin naniniwala. Magkamukha kayo ng batang yun. Lola, nalilimutan niyo na po. Sa tingin ko, hindi niyo na talaga naalala kung ano ang itsura ko noong bata pa ako. Ang mahal kong apo at ang nanay niya. Pareho silang nandito sa party. Tatawagan ko siya ngayon para ipakita sa'yo. Kung magkamukha ba kayo. Ang tinatawagan niyo po ay kasalukuyang nasa tawag. Kakaiba. Bakit hindi matawagan? Teka, nasaan si Isabel Garcia? Leo, bilisan mo, bumalik ka at makipaglaro sa akin. May inaasikaso pa ako. Hintayin niyo ako sandali. Papunta na ako agad. Leo, hinahanap ka ng mga batang kapitbahay para maglaro sa labas. Peter, dalhin mo muna si Leo sa main entrance at hintayin ako. Pupunta lang ako sa banyo, babalik ako agad. Sige, pumunta ka na. Ako na ang bahala kay Leo. Bitawan mo ako, Marco Reyes. Isabel Garcia, tatakas ka na naman. Hindi ba gusto mo ng pera? Bibigyan kita para manatili ka sa tabi ko. Sir Marco, pakilinaw niyo po, kasal na ako. Pakiusap po, igalang niyo ang aking kalagayan. Paano mo nalaman? Gusto ko talaga ang may asawa. Young Master, masyado kayatang nanonood ng mga may init na pelikula. Isabel Garcia, hindi ka makakatakas. Bukas ng 1-0 Jazz, dalhin niyo ang inyong mga bagahe. Maghahanda tayo para maghanap ng inspirasyon. Ako, Nakasulat yan sa kontrata. CJ. Kita-kita bukas, Young Master. Hindi ba ito ang vilya na ibinigay sa akin? Ni Marco Reyes, 6 na taon na ang nakalipas. Bakit dito? Emna Garcia. Hindi ba't gustong-gusto mo ang lugar na to? Saan mo pinakagusto? Dito. Hahaha, hindi nagbago ang dekorasyon dito, no? Hindi man lang pinalitan ang kurtina. Kasi tinatamad akong magpalit. Saka, hindi naman ako madalas dito sa bahay na to. Sir, hindi ba't gabi-gabi kayong umuuwi dito? Kung para sa inspirasyon, hindi ito magandang lugar. Leo, tara na. Sige, umalis ka. Ang abiso para sa 200 milyong pisong multa ay ipapadala sa email mo sa loob ng 2 minuto. 200 milyon. Hindi natin yan kayang bayaran. At ang laki ng bahay na to, parang kastilyo. Gusto ni Leo. Hindi ko magustuhan. Wala akong kaibigan dito. Ang lungkot-lungkot ko. Gusto ko ring manatili dito. Pero ang bata, hindi talaga sanay. Ano bang lungkot-lungkot? Busog lang ako. Okay na. Leo, Lahat ng kasambahay dito ay pwedeng makipaglaro sa'yo. Sige, gusto kong maglaro ng tago-taguan sa ganito kalaking kastilyo. Siguradong masaya ang tago-taguan. Sumama kayo sa akin. Sir Marco, ano ba talaga ang gusto niyong gawin kung para sa pagpipinta, ang bahay niyo ay hindi magandang lugar? Ang huling alok ko, Emna Garcia,
Ano na ang desisyon mo? Pasensya na po. Ang lola niyo noon ay nagbigay sa akin ng 30 milyong piso para iwanan ka. Ngayon, nagbagong buhay na at hindi na ako babalik sa dating gawi. Ano? 30 milyong piso. Hindi niya pala alam na binigyan ako ng pera ng lola niya. Ah, kaya pala. Ang lola ko ang pumilit sa'yo na umalis. Hindi. Kusang loob po itong ibinigay ng lola. Hindi niyo po pwedeng ipabayad sa akin yan. Madaling maloko ang lola ko. Kamakailan lang, naloko na naman siya. Kung sino-sino na lang ang kinikilala niyang anak ko sa kalye at pinapakasal pa ako sa nanay ng bata. Hahaha, hindi ba't magandang balita yan? Congrats, Sir Marco. 30 milyong piso, hindi yan maliit na halaga. Kung magsusumbong ako ng panduraya, Huwag na huwag. Lene, papel. Kasulatan ng utak. Gusto mong bayaran ko sa'yo ang 30 milyong piso. Kung magsusumbong ako sa pulis at malaman nilang binigyan ka ng 30 milyong piso ng lola ko, hindi na yan utang, pandaraya na yan. Hindi ko yan kayang bayaran. Young Master Reyes. Ang paraan para makabayad ka ng utang, naisip ko na para sa'yo, manatili ka dito kasama si Leo at gumawa ng 3 painting para sa akin. 3 obra. Pwede na yan kahit paan. Kung hindi mo ako masisiyahan, hindi ka makakaalis. Hindi niyo po naman sinabi kanina. Naniniwala ako sa'yo. Palagi mo naman nasisiyahan. Basta may makakuha ng litrato namin ni Marco, nang gabing magkasama kami sa kama. Kahit na yung hayop na yun, may anak, ano naman ngayon, mapipilitan pa ring pakasalan ako ni Marco. Marco, itong sabaw na to, pinakuluan ko ng 12 oras. Ang sarap, tikman. Marco, hindi mo ba ako yayayain? Pumasok at umupo. Hindi magandang tingnan na tayong dalawa lang. Na-appreciate ko ang intensyon. Marco, buksan mo ang pinto. Marco. Ito ba ang order mo? Sakto, gutom ako. Nat, masarap pala. Galing kay Clara Sandoval. Itatapon ko na sana. Ah, okay lang. Hindi ka naman niya lalagyan ng laso. Ang weird. Bakit bigla akong umiinit? Mainit ka rin ba? Hindi maganda, dinroga siya. Galing sa sabaw ni Clara Sandoval. Mommy, gising na po kayo. Patay na. Bakit ko na naman siya nakasama sa kama? Kailangan ko nang tumakas. Kasama si Leo. Tara. Lumabas na siya. Miss Garcia, bilang isang may asawa, may gusto ka bang sabihin? Sabihin mo na, bilis. Isabel Garcia, kahit na nakasama mo si Marco sa kama, may paraan pa rin ako para paalisin ka sa tabi niya. Isabel Garcia, friending na kayo, ikaw na may asawa, naglakas loob kang akitin si Marco para umangat. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Kasama mo pa ang anak mo sa ganitong gawain. Isabel Garcia, alam mo ba kung ano ang kahihiyan? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang sabihin yan? Sa mommy ko? Ikaw na anak sa labas. Naglakas loob kang itulak ako.
Leo. Leo, okay ka lang ba? Saan ka nahulog? Mommy, okay lang po ako. Ang smartwatch ko po, nabasag. Bilisan nyo, kunan nyo ng litrato. Ano mang problema, sa akin nyo idaan. Bakit nyo inaapi ang bata? Kayong dalawa, hawakan nyo ang kamay niya. Huwag nyo akong hawakan. Huwag nyo akong hawakan. Huwag. Isabel Garcia. Ginagawa ko to para tulungan ka. I-post ang litrato ng bata online para makita ng lahat kung sino ang tunay na ama. Para hindi ka na kung saan-saan maghanap ng sasalo sayo. Bitawan mo ako. Tigil. Ako ang ama ni Leo. Ako ang ama ni Leo. Marco, pakinggan mo ako. Manahimik ka. Ayokong marinig ang anumang paliwanag mo. Okay lang ba kayo? Clara Sandoval. Ayoko nang makita ka rito. Pumasok na kayo. Baka alam na niya na anak niya ang bata. At magsasampa na siya ng kaso para agawin si Leo sa akin. Sana talaga si gwapong tito, ang daddy ko. Sana. Ngayon, pinag-usapan na kayo sa buong lungsod. Ikaw at si Leo, manatili kayo sa villa at huwag nang lumabas. Tapusin mo ang pagpipinta mo. Isabel Garcia, may negosyo akong pagkakakitaan na gusto kong pag-usapan sayo. Sino ang nagpadala sa'yo ng mensahe? Wala, spam message lang. Pero salamat, Sir Mark. Kung hindi ka pa maglalagay ng gamot, tuluyan ng gagaling ang sugat ko. Hindi ko inakala na maglalakas loob ka pang lumabas at makipagkita sa akin. Walang permanenteng kaaway at walang permanenteng kaibigan. Ang permanente lang ay money. Sige, ano ang negosyo? Pagkakakitaan. ₱10 milyong. Iwanan mo si Marco. ₱10 milyong. Iwanan mo si Marco. Si Marco Reyes ay para walking ATM machine, ang aking Diyos ng kayamanan. Miss Sandoval, naiintindihan ko ang pagmamadali. Paalisin ako kay Marco Reyes. Naiintindihan ko, pero sinira mo ang smartwatch ng anak ko at ang gasto sa pagpapagamot ng kamay ko. Notifikasyon sa pagbabayad, nakatanggap ng ₱100,000. Sapat na ba yan? Miss Sandoval, tanging isang mayaman na dalaga na tulad na gumagastos ng walang humpay ang karapat-dapat kay Marco Reyes. Sana maging maligaya kayo habang buhay. Huwag kang mag-alala, ngayong gabi aalis na ako. Hindi maganda, nawawala si Miss Garcia. Tumakas na naman siya. Magpadala ng 2 grupo ng tao. Isang grupo ang maghahanap sa paligid ng villa at ang isa ay sa istasyon ng tren at airport. Magpadala ng abiso sa mga airline, air traffic control at pigilin ang lahat ng eroplano. Lola, aalis po muna ako. Yung mga agaw na yan na nakakainis, mabuti na lang at umalis na. Kailangan kong tawagan agad ang mahal kong para paglapitin ng mommy niya at si Marco. Ang tinatawagan nyo ay Kasalukuyang hindi available. Mayor Domo Diaz. Bakit hindi ko matawagan ang apo ko? Bilis, hanapin siya sa buong lungsod, lalo na sa kindergarten. Opo, Ginang Reyes. Kayo na naman. Kailangan pa rin ba ng official receipt ngayon? Ngayon, hindi na kailangan ng reimbursement.
mga tagapagpatupad ng batas. Kayo ba ay mga pag-anti? Ang mami ko po ay isang tumatakas na nobya. Gusto mo bang akyatin kita at hilahin pa ba? O bababa ka mag-isa? Mami, takot ko ako. Leo, huwag kang matakot. Manatili ka muna sa kotse. Hindi ba't siya ang master yan? Ang galing naman ng pagkakataon. Bakit ka na naman tumatakas? Sino na naman ang nagbigay sa'yo ng pera? Si Clara Sandoval. Hindi ba't si Teacher Anna ang nagsabi sa atin na bumalik na tayo agad? Sa lungsod del Sol, kahit anong kindergarten ang gusto niya. Sa personal kong pakiramdam, mas maganda pa rin ang edukasyon sa kaharian ng alon. Bago matapos ang kontrata, mananatili ka lang sa lungsod del Sol. Assistant Cruz, ibalik si Miss Garcia at Leo Sabilla. Opo. Buwisit na kliyente, ayaw akong palabasin, tapos pinadala pa si Leo sa eskwela. Wala tuloy akong kasama, tapos pinapapinta pa ako ng 8 oras araw-araw. Hindi ko naman alam kung ano ang ipipinta ko. Baka papahanap ko na lang kay Peter ng mga male model para sa akin. Hello, Peter. Magpadala ka ng mga male model sa villa ni Marco Reyes. Sige po. Esan. Kayo. Pumila ng maayos. Maglinya kayo. CJ, simulan na natin. Ay, Peter. Ang sabi ko, maghanap ka ng male model. Hindi yung ganyan. Di pagtyagaan mo na lang. Mahal yan. Talaga. Magkano ba? 2,000 piso bawat isa. Ano? Grabe ka namang gumastos. Sige na nga, magagamit naman. Kayo. Mag-post na kayo. Kayo, Sir Marco, pakinggan niyo po ako. ginagamit mo ang pera ko para maghanap ng male model. Hindi po yan ang iniisip niyo. Tapos na ang trabaho. Alis na, alis na. Emma Garcia. Hindi ka talaga makatiis ng kalungkutan, ano? Hindi po. Kung ganoon, Gusto ko lang po silang ipinta. paano kung ako na lang ang maging modelo mo? Wag na, wag na, wag na. Mas magaling ba sila sa akin? Hindi. Nagkamali po ako. Hindi na po ako kukuha ng male model ulit. Simula ngayon, huwag ka nang magpinta ng kung sino-sino. Ang tema ng 3 painting mo, naisip ko na. Ipinta mo lang ang 3 pinakamahalagang tao sa puso mo. Pinakamahalagang tao. Siyempre, si Leo ang una kong ipipinta. Gusto kong ipinta ang pinakamasayang sandali ni Leo. Leo. May inihanda si Mommy na regalo para sa iyo. Nasira ang smartwatch mo, Dad, kaya binilhan kita ng bago. Ang numero ng telepono, inasikaso na ni Peter para sa iyo.
Salamat, Mommy. Sa bagong relo, wala na ang numero ni Lola. May problema ba, Leo? Gusto kong sabihin kay Mommy, bukas ba ang Father-Son Activity Day? Sa kindergarten, parang lahat ng tatay, ng iba ay pupunta. Pero mahal na ako ni Mommy. Hindi ko pwedeng hayaang mag-alala si Mommy. Okay lang, Mommy. Si Big Fatty lang ang laging gumagamit ng pambura ko. Bukas, bibilhan ka ni Mommy ng isang kahon ng pambura. Ipamigay mo sa mga kaklase Kailan ka pa naging ganyan kagalante? kasi ikaw ang pinakamamahal kong baby. Sige po, ngayon, ang lahat ng mga tatay at mga bata, mangyaring magpinta ng isang larawan ng magkasama. Mamaya, ang pinakamalaking school board member ng ating kindergarten ay magpapadala ng kinatawan para makasama natin sa aktibidad. Abangan nyo po. Leo, nasaan ang tatay mo? Pangit ba ang tatay mo? Kaya nahihiya siyang pumunta? Sino nagsabi niyan? Super gwapo ang daddy ko. Hindi tawagin mo siya. Kung hindi mo siya matawag, sinungaling ka. Simula ngayon, hindi na kami makikipaglaro sa iyo. Anong gagawin ko? Ibigay mo sa akin ang contact number mo. Kung okay, sasabihan kita. Magme-message ako ngayon sa gwapo kong daddy. Kung gusto mong maging daddy ko, pumunta ka sa Paraiso Kindergarten. Sir Marco, kailangan po ng pirma nyo sa dokumentong ito. Dati si Lola ang niloko, ngayon pati ako niloloko na. Assistant Cruz, alamin mo ang numerong ito. Dalhin mo rito ang taong yan. Ipapakita ko sa manlolokong yan na naghahanap ng ama kung saan ang kanyang lugar. Opo. Bakit mo ako dinala rito? Ang mensahe mo tungkol sa paghahanap ng ama ay naipadala sa cellphone ko. Ano? Hindi ako ang nagpadala niyan. Si Leo siguro ang nagpadala. Mga magulang, mga bata, ngayon po, inaanyayahan natin ang ating school board member, si MS. Clara Sandoval, para makasama natin sa aktibidad. Masayang araw ngayon. Ay, bakit kaya wala ang tatay ng batang ito? Leo, bilisan mo, itaas mo ang ulo mo, at batiin si school board member Sandoval. Ikaw pala. Lahat ng tatay ng iba ay nandito. Nasaan ang tatay mo? Hindi kaya, hindi ka talaga, anak ni Marco. Busy ang daddy ko. Hindi tulad mo na laging walang ginagawa. Leo, paano ka makipag-usap kay school board member Sandoval? Matalas ang dila, tulad ng hayop na yun. Niloko niya ako ng 10 milyong piso. Babayaran mo ba ako para sa kanya? Anong ginagawa mo? Halika rito. Mommy, alam kong ililigtas mo ako. Hoy, Ginang, siya po ang ating school board member. Sino ka ba sa akala mo? Alamin mo ang lugar mo. Siya yung nasa trending topic na, mukhang pera at manloloko. Hindi lang si Marco ang niloko niya, pati ako, marami siyang nakuha sa akin. Ito ang card na ibinigay mo sa akin. Ibabalik ko na sa iyo ngayon. Ngayon, aalis na ako kasama ang anak ko. Tumigil ka, paano mo niloko si Marco, para maniwala na anak niya yan? Nag-aral ka ba sa kung anong training class ng mga socialite? Ang dami mong paraan para makuha ang mga lalaki. Hindi ako nag-aral. Pero kung gusto mo, pwede akong magbukas ng isa. Kapag dumating ang oras, hanapin mo. Tandaan mo, may bayad ang konsultasyon, ha? Iba pa, wag na nating pag-usapan. Ang hayop na yan. Naglakas loob kang saktan ako. Kayo, hawakan niyo siya. Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo akong hawakan. Kaya pala si Leo ang nagpadala ng text sa akin. Bakit siya biglang ganoon? Kagagaling ko lang sa ospital. Nahuli ko si Peter doon. Nagpa-check up siya para sa mahinang semilya. Kaya pala hindi niya anak si Leo. 5 taong gulang ang nakasulat sa record ni Leo.
Sa tingin ko, alam ni Peter ang totoong edad ni Leo, tama. Paano ko naman malalaman yan? Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka pa magsabi ng totoo, maghanda kang tumanda ng mag-isa sa isang isla sa Dagat Azure. Sasabihin ko, ang totoong edad ni Leo ay 5 taon at kalahati. 5 taon at kalahati. Nasa tabi ko pa si Isabel Garcia noong buntis siya. Tara, sa Paraiso Kindergarten. Ay, ang mahal kong apo, nasaan na ba siya? Hindi rin matawagan ang telepono niya. Bakit bigla na lang siyang nawala? Ginang Reyes, may balita na po tungkol sa Young Master. Ano? Nasaan ang mahal kong apo? Nasa Paraiso Kindergarten po ako. Nakakita po ako ng litrato, nakamukha ng Young Master. Tara, sa Paraiso Kindergarten. Bitawan mo ako. Leo, Mommy, natatakot ako. Leo, huwag kang matakot. Nandito si Mommy. Ikaw at ang batang kalye na yan. Ilang beses ninyong sinira ang plano ko. Ngayon, bibigyan ko kayo ng leksyon. Subukan mo, anak ni Marco Reyes si Leo. Kung mangahas kang saktan siya, hindi ka patatawarin ni Marco Reyes. Tingnan natin kung mangangahas ako. Huwag. Huwag. Anak ni Marco Reyes si Leo. Kung mangahas kang saktan siya, hindi ka patatawarin ni Marco Reyes. Kung ganyan ang sinasabi ni Isabel Garcia, baka nga anak ko si Leo. Umalis kayong lahat. Bumalik ka. Gwapong tito, ang masamang babaeng ito. Binubuli ako dahil wala akong daddy. Leo, huwag ka nang umiyak. Ako na ang magiging daddy mo. Clara Sandoval, si Leo ang aking limitasyon. Hindi ko alintana kung anong socialite ka. Kapag hinawakan mo pa siya ulit, isasama kita sa pagbagsak ko. Marco, tingnan mo, itong walang hiya na babae. Binubuli niya ako. Gantihan mo. Hindi na kailangan. Leo, umalis na ta. Leo, Leo. Sa ospital. Natakot lang si Leo. Magigising din siya agad. kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na protektahan si Leo. Kasalanan ni Clara Sandoval. Kasalanan ko, kakausapin ko ulit ang mga eksperto. Bantayan mo si Leo dito. Sige po. Isabel. Anak ko ba talaga si Leo? Leo, patawarin mo si Mom. Pero napakadelikado, sa tabi ni Marco Reyes. Kung hindi natin sila kayang labanan, hindi ba natin sila kayang takasan? Pero ngayon, puro tao. Ni Marco Reyes ang nasa labas. Paano natin ito gagawin para makatakas tayo? Ay, nga pala. Ginang Reyes. Diyos ko po, ang mahal kong apo, nasaan na ba siya? Sino po ito? Lola Elena, kumusta po ka? Ako po si Isabel Garcia. Ikaw namang aagaw ka. Naglakas loob ka pang tumawag sa akin. Hindi po ako ang hindi tumutupad sa pangako. Si Marco Reyes ang bumalik at hinuli ako. Tingnan niyo po, gusto niyo po ba akong tulungan makatakas? Ang mga agaw na ito, gusto palang tumakas. Tamang-tama, kapag umalis siya. Makakapagpakasal na si Marco sa ina ng aking apo nang walang alalahanin. Sige, tutulungan kita. Leo, gising ka na. Leo, pinakaba mo si Mommy. Pangako ni Mommy, hindi na kita hahayaan. Saktan ng kahit sino. Mommy,
Inatake ka na naman ba ng gastroenteritis mo? Siguro. Kapag naasikaso na ang discharge mo, kukuha si mommy ng gamot sa doktor. Assistant Cruz, magdagdag pa ng tao. Siguraduhin ang kaligtasan nina Isabel at Leo. Opo, sir. Hindi ka naman pala gastroenteritis. Buntis ka pala, at triplets pa. Masama ang tiyan. Wala. Lilipad ako ngayon para sa isang international meeting. Mas mabuting kumilos ka ng maayos. Umalis na po kayo agad. Ang isang boss ay dapat unahin ang kanyang negosyo. Lola. Ay, ang mahal kong apo. Ay, miss na miss ka ni Lola. Ay, mahal kong apo, bakit ka nandito? Dito po kami nakatira ni Mommy. Ha? Mommy. Bakit kayo nandito? Parang narinig ko po kay Mommy na. Kami ang supplier ni Gwapong Tito. Kasi po, kami ni Mommy, ang supplier ni Gwapong Tito. At libre pa ang pagkain at tirahan. Kaya dito po kami nakatira. Kaya pala ang mahal kong apo at ang kanyang mom ay nagtatrabaho bilang yaya sa bahay ni Marco. Siguradong masipag at mahusay na babae siya. Mahal kong apo. Hindi siya ang gwapong tito mo. Siya ang daddy mo. Ha? Ibig mong sabihin, si Gwapong Tito ang daddy ko? Oo. Ang daddy mo ay si Marco Reyes. Siya ang may-ari ng bahay na ito. Marco Reyes, ikaw naman luloko ka. Paano mo nagawa ito sa aking mahal na apo at sa kanyang mommy? Mahal kong apo, huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ni Lola ng hustisya. Sige po. Ay, oo nga pala, ang telepono mo, bakit hindi matawagan ni Lola? Nasira po ang dati kong smartwatch ng bata. Binigyan po ako ni Mommy ng bago. Sasabihin ko po sa inyo ang bago kong numero. Ang galing. Halika, halika. Sabihin mo kay Lola. Isusulat ko. Password. Sige. Heto. Ay, ang galing. Anong ginagawa ninyo? Ako ang lola ni Marco Reyes. Manggahas kayong saktan ako. Mabait po siya. Bitawan niyo po siya. Bitawan. Sinabi ni Sir Marco, walang sino man ang pwedeng pumasok sa bilya na ito. Itong si Marco Reyes, naghahanap pa ng napakaraming tao para bantayan ang mga agaw na yan. Mahal kong apo. Uuwi muna si Lola ngayon. Kapag naayos na ni Lola ang lahat, sasanduan kita pabalik sa lumang bahay natin, ha? Anong nangyari? Mabait si Lola. Gusto niyang pagbatiin si Mommy at Daddy. Hindi ko pwedeng sabihin kay Mommy. Wala po. Walang pumunta dito. Hindi na ako makikipaglaro sa inyo. Bilasan nyo. Umalis na kayo. Mommy, anong hinihintay natin dito? Naghihintay ng tamang pagkakataon. Mga anak, ang buhay mayaman ay parang dagat na malalim. Hindi papayag si mom na maagaw kayo. Aalagaan din kayo ni mom ng napakabuti tulad ng kuya Leo ninyo. Hay! Sana sa pagkakataong ito, malinlang ko si Marco Reyes. Siguradong haharangin niya ang trapiko. Kaya kailangan nating manatili sa lungsod del Sol ng ilang panahon para magtago bago umalis. Sino ka? Huwag kang tatakbo. Ang galing, siguradong si Lola ang nagpalayo sa mga bodyguard. Leo, tara na. Isabel. Isabel. Ang aga mo namang matulog.
Ay, dito ko lang nilagay ang easy ko. Kung walang ID, hindi makakaalis si mommy, di ba? Kung umalis siya, hindi na magkakasama si mommy at si daddy. Leo, naubusan mo na naman ba ng baterya ang cellphone ko? Mommy, ang hirap natin. Balik na lang kaya tayo? Ay. Leo, bilis, takbo. Isabel Garcia. Ang tagal-tagal kitang hinanap. Tito, nagkamali po ba kayo ng pagkakakilala? Sasabihin ko sa'yo, Isabel Garcia, kahit maging abo ka pa, makikilala pa rin kita. Ano na naman ang gusto mong gawin? Ano? 9 na taon na ang nakalipas. Dinroga kita, pero hindi pa rin kita naibenta, tapos ako pa ang binugbog ng husto. Ano? Nabalitaan kong sinusuportahan ka na ngayon. Ng isang malaking tao, nasaan ang pera? Ibigay mo rito. Ibigay mo sa akin bilang respeto. Ibigay mo. Ay, Anong gagawin mo? sa ganda kong ito, sinusuportahan. Gaano naman kaya kabulag ang sponsor na yan? Bitawan mo ako. Sino ang buwisit na batang yan? Hindi mo alam kung gaano ako kahirap sa mga nakaraang taon. Nakilala ko noon ang isang lalaki, tapos ang dami niyang utak. Tapos sa wakas, nanganak ako ng isang anak, pero naging tanga pa. Baka, OMM. Nang malaman ng biyanan ko na nanganak ako ng tanga, binubugbog niya ako at sinisigawan. Sa hirap ng lahat, sa wakas ay nakatakas ako. Buti na lang at nakita kita. Kailangan mo kaming tulungan ng anak ko. Umalis ka. Ikaw na ganyan, isang losyang na babae na may tangang pabigat. Kahit bigyan ka ng pera, walang kukuha sa'yo. Huwag mo akong idamay. Ang misteryosong milyonaryo ng lungsod del Sol ay nag-aalok ng 10 milyong piso para sa babaeng may kasamang bata. Isabel Garcia. Naglakas loob kang lokohin ako. Gising na pala ang mabait kong anak. Bitawan mo ang anak. Oh, ilang taon na tayong hindi nagkita. Tumatapang ka na, ha? Sasabihin ko sa'yo, tatawagan ko na ngayon at sasabihin kong nakita ko na kayo. 10 milyong piso na pabuya. Kapag may pera na ako, makakabangon na ulit ako. Ha 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 ha. Kaya pala nag-aalok ng pabuya si Marco Reyes para hanapin ako. Hindi pwede. Kung makontak niya si Marco Reyes, hindi na ako makakaalis. May alok akong kooperasyon. Ay, lumakas na ang loob mo. Naglakas loob kang makipag-usap sa akin tungkol sa kooperasyon. Magkano ang pabuya na ibibigay sa'yo ni Marco Reyes? Kaya kong ibigay sa'yo. 10 milyong piso na pabuya. Kailangan kong kumita pa ng mas marami. 30 milyong piso. Yung perang bigay sa akin noon ni Lola Elena, yung 30 milyong piso, halos lahat ay naidonasyon ko na. Wala akong ganoong kalaking pera. CJ, 30 milyong piso. Pero, wala akong ganoong kalaking pera ngayon. Kailangan kong magbayad ng installment. Ha? Kung down payment ay 3 milyong piso, ang natitirang 27 milyong piso ay babayaran sa 36 na buwan bawat buwan sa batayan ng 750,000 piso bawat buwan. May dagdag na 10,000 piso na interes, kaya ang rate ay eksaktong 5%. Kung down payment ay 2 milyong piso, ang natitirang 28 milyong piso ay babayaran sa 36 na buwan 850,000 piso bawat buwan. Ang rate ay 8%. Kung zero down payment, ang 30 milyong piso ay babayaran sa 36 na buwan bawat buwan, kaya ang rate ay 10%. Kung iisipin, ang zero down payment ay talagang sulit. Manahimik ka.
Ano ba yung pinagsasabi mo? Kaya pwede akong mag-zero down payment. Simula sa susunod na taon, bibigyan kita ng 850,000 piso taon-taon. Ganito. Ay. Tatawagan ko na ngayon. Hello, si Isabel at ang buwisit na bata ay hawak ko. Magbigay kayo ng pera at ibibigay ko sila sa inyo. Bakit binaba? Ito. Bakit binaba? Ito. Ayaw talaga akong bigyan ng pera. Bakit? Pati ang Diyos ay kalaban ko. Ang huli ko na sana. Nako, wala pa. Sige, mamatay na tayong lahat. Mamatay na kayong lahat. Mamatay na kayong lahat. Mamatay na. Huwag na kayong mabuhay. Ha. Mamatay na. Huwag na kayong mabuhay. Huwag na kayong mabuhay. Ha. Ha. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kung nahuli pa ako ng isang hakba, patay na kayong lahat. Huwag na kayong tumakas ulit. Huwag na kayong tumakas ulit. Papatayin ko kayo. Bitawan mo ako. Papatayin kita. Ingat. Bitawan mo ako. Marco Reyes. Marco Reyes, sabi ng doktor, baka maging komatos ka. Gumising ka naman, please. Huwag kang maging komatos. Sir, gising na po kayo. Kagabi po, nang makita kayong nahimatay, umiyak po si MS Garcia sa sobrang pag-aalala. Ay, Tama po, si Young Master Leo po ay naibalik na sa Villa at nagpapahinga na po ng maayos. ang babaeng ito, nadadaan sa mabuting usapan, sabihin mo sa doktor, na sabihin, na nasa koma ako, at baka hindi na magising. Sabihin mo sa doktor, na sabihin, na nasa koma ako, at baka hindi na magising. Si Sir, para lang makuha ang asawa niya, gagawin ng lahat. Opo. Isabel Garcia, kailangan mong maging matatag. Ikaw ngayon ang ina ng 4 na anak. Kahit na pagkapanganak ng 3 anak na ito, ang kanilang ama ay comatose. Pero ikaw, sigurado, mapapalaki mo sila ng maayos. Ang ama ng mga anak hindi pwedeng maging comatose. Kailan ka pagising? Isabel, buntis ka pala sa anak ko. Marco Reyes, nagpanggap ka palang comatose. Takot na takot ako. Ang mga agaw na napakadiskarte. Ginawa niyang baliw si Marco para sa kanya. Mahal kong apo, ang daddy mo ay nasa Pag-asa Hospital. Malapit na siyang maaga ng ibang babae. Nakakakaba talaga. Bakit hindi tayo magplano? Lola po, Opo. gusto ko po siyang pakasalan. Hindi ako pumapayag. Buntis po siya, triplets po, kailangan ko po siyang panagutan. Sa ganyang ugali niya, anak mo ba talaga yan? Baka naman, bigla ka na lang naging tatay. Ang pamilya Reyes po, iisang anak lang sa bawat henerasyon. Kilala ko ang lahi natin. Paanong magkakaroon ng triplets? Totoong totoo po, sa totoo lang po, 4, may isa pa po siyang anak. Posibleng anak ko rin po yun, nagpapag-test po ako. Marco Reyes, wala kang kwenta. Ang bigla ka na lang maging tatay, ayos lang sana, pero 4 na beses pa. Talagang ipinahiya mo ang buong pamilya Reyes. Imposible, habang buhay pa, ang mga agaw na yan ay hindi makakapasok dito. Hindi niyo po siya pwedeng sabihan ng ganyan. Kung hindi niyo po siya papasukin dito, itong pinto, hindi na rin po ako papasok. Sige. Marco Reyes, ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Reyes sa aking mahal na apo. Ikaw at ang mga agaw na yan, wala kayong makukuha kahit 1 sentimo. Ikaw, pinapainit mo ang ulo ko. Hindi pwede. Kailangan kong tawagan ang mahal kong apo. Hello,
apo ko, sa pagkakataong ito, dapat tayong magtagum. Hindi tayo pwedeng mabaygo. Hello, apo ko, sa pagkakataong ito, dapat tayong magtagum. Hindi tayo pwedeng mabaygo. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Leo, mahal ko. Ngumiti ka naman. Kung ganyan ka, paano ako makakapinta? Kung hindi ko matapos ang painting, kailangan kong bayaran si Marco Reyes ng napakaraming pera. Huwag kang mag-alala, Mommy. Hindi mo na kailangang magbayad. Mommy, mag-aaral na kami sa bagong kindergarten. Ang bagong teacher. Napakabait sa akin. Ha? Talaga? Ikakasal siya bukas. Wala siyang maid of honor. Pwede ka bang maging maid of honor niya kung papayag ka? Ako ay magiging napakasaya. Sobrang saya. Ay. Siyempre. Pwede. Talaga po, Mommy? Siyempre naman, ang mommy mo, may isang salita. Hello po, Lola po. Ang anak ng matagal na nating kapitbahay, si Tito Gomez, ikakasal na. Kulang sila ng best man. Wala po akong oras ngayon. Kung pasasayahin mo ako, ang tungkol sa inyo ni Isabel, ay may pag-asa pa. Sige po. Pupunta po ako. Bakit ka nandito? Daddy, Mommy. Ngayon ang inyong malaking araw. Daddy, Oo nga, si gwapong tito ang daddy ko, di ba? kailan pa nalaman ni Leo? Ay, Leo, ang bilis mo namang tumakbo, ang daddy at mommy. Bakit ikaw? Lola po. Hindi kaya ito ang apo na kinilala ninyo? Ito po ang mommy ng apo ninyo. Ikaw ang mommy ng apo ko. Kayo po ang sinasabi ni Leo na, magandang lola. Ang pamilya namin, magkasama, napakasaya. Ang laking gulo nito. Tingnan mo, sabi ko na nga ba, hindi ka makakatakas dahil sa dulo ng bawat daan, ako ang nakatayo. Ay Diyos ko po, nagpapaikot-ikot lang tayo. Ngayon, ayos na, dahil napalaki mo si Lee ng napakabut. Siguradong mabuting babae ka. Halika, hawakan mo to. Kayong dalawa, magpakasal na kayo agad. Ha ha ha. Hihihi. Hindi ko pa nakita si Leo, na ganoon kasaya tumawa. Marco. Hindi mo siya pwedeng pakasalan dahil si Leo ay hindi talaga anak mo. Bakit wala na naman si Marco? Ito, talagang ang anak ni Marco. Hindi pwede. Kung malalaman ni Marco na anak niya ito, tiyak na papakasalan niya ang walang hiyang yun. Akin si Marco. Dahil seliado pa naman ang bag na ito. Lola. Marco, ang batang kalye na ito ay hindi mo anak. Tingnan mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na buksan niya? Naghatid lang po ako ng dokumento. Kuya Marco, nagkamali po ako. Pero hindi mo pwedeng pakasalan ang babaeng ito. Clara Sandoval. Kahit na ikaw ay anak ng aming matagal ng kaibigang pamilya, hindi mo pwedeng baligtarin ang katotohanan. Nako, bakit pati si Lola ay kumakampi sa walang hiyang ito? Lola, ang babaeng ito, para lang umangat, maraming ginagawang masama. Huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Tanga, Clara Sandoval. Hindi mo pa ba alam, nagpadana test na ako, para kay Leo. HMPH. Ang nangyari sa kindergarten noon, binigyan ko na ng konsiderasyon ang pamilya Sandoval. Clara Sandoval, paulit-ulit mong iniinsulto ang aking asawa at anak. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Huwag po, Kuya Marco. Marco Reyes. Hindi pa ako tapos sa'yo. Sino ang balak mong bigyan ng leksyon? Ginang Sandoval. Nandito na po pala kayo. Ang pamilya Reyes ninyo ay talagang walang puso. Kawawa naman ang isla ko. Napakabata pa. Dahil lang sa'yo, Marco Reyes, nawala siya. Ngayon, ang pamilya Reyes ninyo ay walang pakialam na magpakasal sa ibang babae. Ako ang may kasalanan sa pamilya Sandoval. Kung hindi dahil sa akin, hindi mawawala si Isla. Young Master, huwag na po kayong tumakbo. Pinapauwi na po kayo ni Lola. Isla, ililigaw ko sila. Hintayin mo ako dito. Young Master, Young Master.
Isla. Isla. Ginang Sandoval, naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Pero dahil hindi pa rin natatagpuan si Isla, hindi naman pwedeng hintayin siya ni Marco habang buhay, di ba? May kasunduan sa kasal siya kay Isla. Ngayon na nawawala ang Isla namin. Kailangan niyang pakasalan ng anak ng pamilya Sandoval. Hindi ko pwedeng pakasalan si Clara Sandoval. May kasunduan sa kasal pala si Marco Reyes. Ang Clara namin ay tunay na dalagang mayaman. Hindi siya tulad ng mga babaeng umaasa sa lalaki para mabuhay. Ginang Sandoval. Ang sinasabi ninyong dalagang mayaman, si Clara Sandoval para lang umangat, hindi lang siya naglagay ng gamot. Sa sabaw ni Marco Reyes ng palihim, tinawagan pa niya ang mga reporter para kumuha ng intimate photo sa labas. At pilitin si Marco Reyes na pakasalan siya, di ba? Miss Sandoval. Kung ito ang tinatawag ninyong asal mayaman, hindi ko talaga kayo kayang pantayan. Ay, teka, ang lahat ng ito, hindi kaya kayo ang nagturo. Ginang Sandoval. Ikaw. Ganyan ba ang pagtuturo sa'yo ng nanay mo? Ginang Sandoval, napakabuti po ng pagpapalaki. Sa akin ang nanay ko. Mahal na mahal po niya ako. Kahit pumanaw na po siya, kung makikita po niya sa langit na inaapi niya ang anak niya, tiyak po na hindi siya matutuwa. Saka, wala akong pangarap na maging mayaman. Nagsusumikap akong kumita ng pera at para lang magkaroon ng malaya at masayang. Hindi po ako magpapakasal kay Marco Reyes. Huwag po kayong mag-alala. Leo, tara na. Marco, ibaba mo ako. Leo, lakad na. Ma, tingnan mo sila. Talaga nga naman. Ang batang may tatay, masayang-masaya ang tawa. Minsan, hindi naman kailangan na tunay na ama. Hindi, paano ka? Unang painting tapos na. Kung gayon, sino ang ipinta sa pangalawa? Sa pangalawa, balak kong ipinta ang nanay ko. Ang aking ina. Bakit hindi ko pa naririnig na binabanggit mo siya? Mula nang magkamalay ako, ang nanay ko lang ang tanging mabait sa akin sa mundong ito. Sayang, pumanaw siya. Noong 10 taong gulang pa lang ako. Hindi ko na matandaan ang kanyang mukha. Naaalala ko lang, mahilig siyang magsuot ng kwintas na isda. Nakakatawa, pagkatapos bumagsak ang pamilyang Garcia, ipinagbili ni Hector ang kwintas na ito. Gusto ko itong mahanap ulit. CJ, tutulungan kitang hanapin. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Ang galante mo, boss. Hahaha. Hindi ko akalain. Si Leo pala talaga ang anak ko. Hahaha. Alam ng buong mundo na si Leo ang anak ninyo, sir. Kayo lang ang hindi nakakaalam. Ano ang binubulong-bulong mo dyan? Wala po. Si Young Master Leo, kamukhang kamukha ninyo. Siguradong paglaki niya, magiging kasing galing. Ninyo rin siya. Kung gayon, bakit ayaw niya magpakasal sa akin? Oh, Hindi niya ba ako gusto kahit kaunti? Assistant Cruz. Sabihin mo, anong klaseng tao ako? panganib sa tabi ng makapangyarihan talaga. Kayo po ang Young Master ng Lungsod del Sol. May libo-libong mansyon, libo-libong mamahaling kotse. Kayo ang paborito ng langit, ang pangarap ng milyon-milyong kababaihan. Kung gayon, bakit ayaw niyang magpakasal sa akin? Gusto ko rin pong malaman, kung hindi lang bawal sa kasarian, gusto ko na rin kayong pakasalan, sir. Nakikita kong araw-araw kang nakikipag-date sa mga babae. Turuan mo nga ako. Kung paano manligaw ng babae. Ito po. 20 month pay na bonus sa katapusan ng taon. Ipagkatiwala nyo na po sa akin. Sisiguraduhin kong magiging Ginang Reyes si Miss Isabel. Isabel Garcia. Tiyak na mapapasakin ka. Ang puberty ba ng isang CEO? Huli na akong dumating. Magandang umaga. Antukin. Ah, Ang cheesy naman.
Epektibo kaya yan? Sigurado po yan. Ito ay nectarine. Ito ay peach. Mahal. Hindi ka makakatakas sa akin. Si Marco Reyes na nabagok ba ang ulo niya noong huling nasugatan siya? Pasensya na, allergic ako sa peach. Nako, bakit allergic si Miss Isabel sa romansa? Isip pa. Mayroon na ako. Isabel. Ito ang sikreto nating dalawa. Isabel, ikaw ang aking diyosa. Ikaw ay mananatiling babae ko. Gaano man karaming beses mo akong tanggihan, isisigaw ko pa rin sa'yo. Na mahal kita. Ha ha ha. Masyado ba akong direkta? Ay, sabi sa libro, gusto ng mga babae ang direkta. Tingnan nyo, sir. Umiiyak na si Miss Isabel sa sobrang tuwa. CJ, ipagpatuloy. Isabel, pakasalan mo ako. Marco Reyes, nanonood ka ba ng mga romance drama noong nakaraang siglo? Pakasalan mo ako. Huwag ka nang magkalat. Hindi ako magpapakasal. Pagbibigay ng bag, pagsusulat ng love letter, at ang mga banner na ito. Hindi ba't hindi mo naman talaga gusto ang mga yan? Puro diskarte lang ang lahat ng ito. Sa kaibuturan ng puso mo, hindi mo ako nakikita. Hindi mo pinapansin kung ano ang gusto ko, kung ano ang gusto kong makuha, o kung allergic ako sa peach. Nabubuhay ka lang sa sarili mong mundo kung ang lahat ng ito ay matatawag na pag-ibig. Kung gayon, napakababaw ng pag-ibig mo. Ay. Apo. Nililigawan mo ba si Isabel? Opo. Go. Yehey. Napakabuti. Leo. Nandito na si Lola para bisitahin ka. Leo. Ay, baby. Lola Elena, dumating na po kayo. Oo, baby. Dahil ayaw kang papuntahin ng mommy mo sa lumang bahay. Dinala na ni Lola Elena ang lahat ng guro para sa'yo. Siya ang magtuturo sa'yo ng English, Japanese, at Spanish. Siya naman ang magtuturo sa'yo ng math at accounting. At ang girong ang magtuturo sa'yo ng tennis, fencing, at equestrian. Lola Elena, pero hindi po ako interesado sa mga yan. Gusto kong mag-aral ng cello. Ay, Leo. Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Reyes. Ikaw ang mamamahala sa international business ng Global Holdings sa hinaharap. Bakit ka mag-aaral ng cello? Kung gusto mo, hahanapan ka ni Lola Elena ng 10 cellist para tugtugan ka. Okay ba? Mga anak, magugustuhan niyo ba ang ganitong buhay mayaman? Gusto pa rin kayong bigyan ni mom ng mas malawak na mundo? Sir Marco, ito po. Naiintindihan ko na, ayaw niyang magpakasal sa mayaman, hindi ayaw magpakasal sa akin. Kung gayon, magpapanggap akong bangkarota. Ha? Papaano po magpapanggap? Hindi ba't mahilig magbalita ng fake news ang mga media? Hayaan silang magbalita. Leo, may gusto akong pag-usapan natin. Mommy,
Gabi na po, bakit hindi pa po kayo natutulog? Bawal po kayong magpuyat. Bawal din magpuyat ang mga bata. Pero nagsusulat ako ng Spanish homework. Ipapasa ko bukas sa teacher. Leo, gusto mo ba ang buhay ng isang tagapagmana ng mayaman? Kung gayon, tumakas na tayo bukas. Tatakas na naman po, nahuli na po tayo ni Daddy ng ilang beses. Ngayon, malinaw na tinanggihan na ni Mom ang proposal ni Dad. Natatakot ako na kung hindi ako magpakasal kay Dad, hahanap siya ng abogado para agawin ka at ang 3 kapatid mo. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan nating tumakas. Ayaw din ni Mommy na mamuhay kayo bilang tagapagmana ng yaman. Gusto ni Mommy na mamuhay ta ng malaya at masaya. Ano sa tingin nyo? Opo, si Leo, laging susuporta kay Mommy. Baby, mahal ka ni Mommy. Mahal din kita, Mommy. Leo, dito tayo maghihintay ng taxi ni Mommy. Mommy, tingnan mo. Shocking. Ang pamilyang Reyes, bangkarota. Ang mayamang binata, nawala ng lahat sa isang gabi. Mommy, bangkarota na ang pamilya ni Daddy. Tinuruan ako ni teacher na huwag manamantala sa kapwa. Hindi ba masama kung aalis tayo? Ngayon, Naaalala ko, itong media na to parang madalas maglabas ng fake news. Noong nakaraan, nagpakalat pa sila ng chismis na ang mommy mo ay transwoman. pero, itong litrato na to, si Gwapong Tito. Nakaupo sa sahig at umiiyak. Sige na, maraming pagkakataon para tumakas. Hindi na bali itong isang beses. Babalik na lang ako para tingnan. Paano kung totoo nga? Leo, tara na. Sir, talagang gumana po ang paraan nyo. Si Miss Garcia, kasama si Leo, bumalik na sa villa sa labas ng lungsod. Ang galing ng mga detalye nyo, sir. Ang astig. Balik sa villa. Marco Reyes. Pagbagsak ng stock market. Naputol ang cash flow ng Global Holdings. Bangkarota na ako. Ang Amihan Arts, hindi kasama sa cash flow ng Global Holdings, kaya nakaligtas. Kung makakaligtas ba ito? Nakasalalay sa 3 painting na ginawa mo. Ayos lang, normal lang ang manalo't matalo. Ay, yung pera na binigay nyo ni Lola dati, karamihan na ibigay ko na sa charity. Kahit na ang natira ay hindi sapat para mamuhay ka ng mayaman, sapat naman yan para hindi ka magutom at magkaroon ng damit. Isabel. Kung ganon na yon. Ikaw naman ang sumuporta sa akin. Ha? Ikaw? Ako? Hindi ko kailangan ng alaga. O kaya, maging yaya ka na lang sa akin. Ang sahod kada oras, depende sa performance. Pero, ipinapangako ko sa'yo, hindi bababa sa average na sahod sa market. CJ. Boss Isabel. Ay, Mommy. Hindi ba ito yung tinuro mo sa akin? Yung, ang gulong ng palad, ay umiikot. Bata lang yan. Bata lang yan eh. Ang pagluluto pala, delikadong trabaho pa rin. Kailangan dagdagan ng bayat. Sa'yo ko natutunan. Tikman mo. Ang bango. Bakit may kaliskis pa? Ang mga profesional na bagay, dapat sa mga profesional pa rin ipagawa. Miss na miss ko na si Yaya.
Ayos lang, baby. Sa loob ng ilang araw, magpipinta ulit si mommy ng ilang obra. Ibebenta para kumita ng pera. Pagkatapos, bibilhan kita ng masasarap na pagkain para makabawi. Boss Essery, ito ang pinakabago kong obra. Pasensya na po, Boss SV. Bagong yaya pa lang po kasi ang yaya namin. Kaya hindi pa masyadong sanay. Miss Garcia, sa tingin ko, wala kang respeto sa mga kliyente mo. Boss Esed, Boss Esray. Marco Reyes, ha! Ito ay ibang presyo. Aksidente lang yan. Sinasamantala mo ako. Hindi nagsisinungaling ka. Kung ganon, babawin ko. Oh, Lola. Bakit po kayo nandito? ikaw na suwail na apo. Isinangla mo ang lumang bahay. Kung hindi ako pupunta rito, saan pa ako pupunta? Hindi ko ba sinabi sa inyo? Nagpapanggap akong bangkarota para sundan si Isabel. Masyado kang kapansin-pansin dito. Madali tayong mabubuking. Huwag kang mag-alala. Talagang naghirap ako dati. Mas mukha akong totoo kaysa sa pagpapanggap mo. Ay nak, bakit parang dinaanan ng gyera rito? Daddy, noong nakaraan, sinira mo ang kusina. Ngayon, sisirain mo naman ang sala? Mahal kong apo. Lola, nandito na po kayo. Oo, nandito na. Baby, ang kalat ng sala na to. Ang daddy mo ang may gawa. Opo, Lola. Si Daddy, yaya na ngayon na inupahan ni Mommy. Ang hina ng performance ng daddy mo. Si Lola, sa online, halos 20 piso lang. Nakakuha ng yaya trainee. May kasama pang parent ng class. Hayaan mo siyang matuto ng maayos. Lola, hindi naman po kailangan. Hindi, kailangan niyang matuto ng maayos. Araw-araw siyang magpo-post sa social media. Kapag umabot ng 10 araw, ibabalik pa ang bayad sa kurso. Isabel, Opo. ngayon, sa tiyan mo ay mayroong 3 baby. Ikaw, alagaan mo silang 5 ng maayos. Naiintindihan po ng apo nyo. Isabel, simula ngayon, lahat ng gawaing ipagawa mo kay Marco. Magpahinga ka na lang ng masaya. Hawakan mo yan at panoorin mo ng maayos ang video, ha? Go, go. Lola, kung ako ang magluluto, hindi po kayo mabubuso. Akala mo ba magugutom ako? Ang mga niluto mo, tanging si Isabel lang ang makakakain niyan. Kailangan mong makita ang pag-unlad ko. Lola, kahit papaano. Kaya ko nang lutuin ang pagkain ngayon. HMM, totoo nga yan. Sandali lang, magbabalot ako ng kaunti para iuwi sa mag-ina. Sasabihin ko, binili ko sa kanto, hihihi. Sir, nakita ko po sa ground floor. Paakyat na si Miss Isabel. Ha, Bigyan natin ng pagkain si Marco. Kung ayaw niyang bumili ng pagkain, hindi maganda kung magugutom siya. Kayo, Ano to? Isabel, gusto lang naming makatulong sa gastusin sa bahay.
Tingnan mo, si Marco, nakahanap ng part-time na trabaho bilang delivery rider. Tapos, kinausap ko ang property manager ng gusali. Kaya dito ako nagtatrabaho bilang cleaner. Hahaha. Nagdala po ako ng pagkain para sa iyo. Kumain na po kayo. Sige po. Kakatapos ko lang kumain ng staff meal sa property management office. Halika, Marco, kumain ka na. Nang umakyat po ako kanina, nakita ko pong marami pa ring empleyado sa ating kumpanya. Tingnan mo si Marco ngayon. Ang dami niyang part-time na trabaho para lang mabayaran ang sweldo ng buong kumpanya. Hindi ba? Kailangan pa niyang magmadali para mag-deliver ng pagkain. Di ba? Na pala, aalis na ako para magtrabaho. Marco, sasama ako sa'yo. Nag-deliver na ako may karanasan ako. Nag-deliver ka rin ng pagkain. Bakit? Ano sa tingin mo? Ang ginagawa ko bago ako naging alaga, tara na. Dati, mali talaga ang pagkakakilala ko sa kanya. Tunay siyang mabuting bata na may matindi, pagmamahal at katapatan. Sa ganitong paraan, ligtas. Marco. Pinagtagpo nga naman tayo ng tadhana. Hindi ba ito ang dating pinakamayamang tao, na nalugi at ang magandang babae na alaga niya? Clara Sandoval, ano bang pinagsasabi mo? Isabel. Puno na ang media ng balita na bangkarote na si Marco Reyes. Imposibleng hindi mo alam, di ba? Nalugi na siya, susundan mo pa rin siya. HMPF. At saka, ang mga tulad ninyong nasa ibaba, karapat dapat lang gumamit ng ganyang mga salita. Clara Sandoval. Nagmamadali kami para kunin ang delivery. Pinayuhan kitang huwag kang maghanap ng gulo. Ay nako. Ang dating pinakamayamang tao, bumagsak na pala sa punto, nagde-deliver na ng pagkain gamit ang sirang e-bike. Bulag nga talaga ako. Bakit ba noon ay ikaw lang ang gusto kong pakasalan? Sa tingin ko, ikaw ang bulag. Kayo ang una bumangga sa sasakyan namin. Kaya umalis na kayo. Ngayon, hindi ko naman talaga kayo sinadyang harangin. Nagkataon lang na dumaan ako at nagkabanggaan tayo. Kung hindi ko kayo pahihirapan, paano ko mabibigyan ng katarungan ng dating pagmamahal na ibinigay ko? At saka, kinaskas ninyo ang kotse ko. Kung hindi kayo magbabayad, huwag kayong aalis. Magbabayad? Hindi ako nagkakamali, di ba? Ay nako. Sa hirap, lahat ay problema. Sa mag-asawa, pati hangin dito, mabaho, nakakadiri. Kayong dalawa, binangga ninyo ang kotse namin. Bayaran nyo ang pagpapaayos, 500,000 piso. Ano? 500,000 piso? Nababaliw ka na ba sa pera? Kayo ang sadya bumangga sa kotse namin, kaya kayo ang dapat magbayad. Wala namang CCTV dito. Sinasabi kong sinadya ninyong kaskasen, kaya sinadya ninyong kaskasen. Ano, wala kayong pera. Kung gayon, lumuhad ka, at humalik sa lupa ng 3 beses. Tapos sumigaw ka na, ako na ang nagkamali. Sino ka ba? Sasabihin mong magbayad, magbabayad kami? Sasabihin mong lumuhod, luluhod kami? Nanonood ka ba masyado ng drama? Nanonood ka ba masyado ng drama? Isabel, huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Kung gusto nilang maghintay, hayaan mo sila dyan, sumakay ka na. Kumapit ka ng mahigpit. Ang dalawang hayop na yan, naglakas loob na tumakas. Hindi ko sila palalampasin. Ma, bilisan mo, bumangon ka na. Ay nak. Esan, Naisip ko ang buhay na pinagdaanan mo dati. At pinagsisisihan, hindi kita nakilala ng mas maaga. bakit? Ang senorito natin pagkatapos mag-deliver buong araw. Ang lalim naman ng hugot mo. Sa wakas, naintindihan ko na. Kung bakit mo gustong-gusto ang pera. Iba-iba ang sitwasyon. Iba-iba ang trabaho. At malaki rin ang pagkakaiba sa kinikita. Para sa maraming tao, napakahirap talagang kumita ng pera. Ikaw, sa trabaho, matuto kang mag-relax. Huwag kang laging nauuna sa lahat. Matuto kang protektahan ang sarili. Mukhang marami kang karanasan. Kahit mas matanda ka sa akin, mas marami akong karanasan sa buhay kaysa sayo. Senorito, Teacher Isabel, Esan, turuan mo ako.
Ang class ni Teacher Isabel ay napakamahal. Baka hindi na kayang bayaran. Ni Marco ngayon, Ha 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 ha. May karma din ang masama. Nagaan ang loob mo, di ba? Ethan. Parang hindi ko pa nasasab kung ano ang nangyari, pero mukhang alam mo na ang lahat. Hindi ba? Dahil masyado, kitang kilala, haha. Ang pagkakakilala sa akin at ang pagkakakilala sa balita, binabasa ko ay dalawang magkaibang bagay. Sabihin, paano biglang bumagsak ang stocks ng pamilyang Sandoval? Sabihin, paano biglang bumagsak ang stocks ng pamilyang Sandoval? CJ. Mukhang wala talagang maitatago sa'yo. Ang mag-ina ng pamilyang Sandoval ay sobra na ngayon. Kung hindi natin sila bibigyan ng leksyon, mas lalo silang umaabuso sa hinaharap. Diretso sa punto. Ang lugar kung saan kami nagkita ay may sisi pala. Pinakuha ko kay Assistant Cruz. Ang footage, kahit nalugi ako, kahit bangkarote na ako, mayroon pa rin akong mga koneksyon sa media. Kaya nang lumabas ang balita na ang heredera ng mga Sandoval ay nag-eskandalo para mangikil sa isang delivery rider, agad buksa ang stocks ng pamilya nila. Kaya natural lang na bumagsak ang stocks ng pamilyang Sandoval. Ethan, hindi ko akalain na kahit nalugi ka, ang utak mo ay matalas, pa rin tulad ng dati. Salamat sa papuri, Boss Isabel. Ang yabang mo. Matulog ka na ng maaga. Ikaw na walang silbi. Bakit hindi ikaw ang nawala noon? Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa stock price ng pamilyang Sandoval ngayon dahil sa'yo? Binigyan ko lang ng leksyon ang delivery rider na yun. Siguradong may nagpaplano ng masama laban sa amin. Nagpaplano. Akala mo ba ito ay fantasy novel? Hindi ba tinulungan mo rin akong pahirapan si Marco Reyes? At ang hayop na yun, hindi ba para lang yan makaganti ka? Sana narito si Isla. Hindi gagawin ni Isla ang ganitong bagay. Marco Reyes. Isabel Garcia. Ang sakit na dinanas ko ngayon. Sisiguraduhin kong ibabalik ko sa inyo ng libu-libong beses. Hello, Assistant Cruz. Ginang Sandoval. Natagpuan na ang kwintas na pinapahanap ninyo. Ano? Natagpuan na ang kwintas ni Isla. Saan? Opo, ako po, ang kumuha ng kwintas mula sa isang sanglaan. Nasa kay Marco Reyes. Mabut. Pupunta ako doon bukas. Kumpleto na ang pagkain. Daddy, ang bango. Ang bango nito. Ang ganda ng luto. Pwede na siyang mag-apply bilang Michelin Star Chef. Hihihi. Tingnan mo ito. Ano ito? Halika, ipakita mo sa akin. Ethan. Binabati kita, Sir Marco Reyes, sa pagkamit ng titulo bilang profesional na tagapag-alaga ng bata. Wow, Daddy, ang galing mo. Ang apo ko, napakatalino talaga. Ano man ang gawin, nagiging matagumpay. Ha ha ha. Ngayon, ako na ang hinahanap ng mga mayayamang pamilya na expert na yaya. Boss Isabel. Hindi ba dapat taasan na ang sweldo? Sobra ka naman. Kung gayon, pwede ring. Ibang bagay ang ipambayad sa sweldo. Papa at Mama, ano po ang binubulong-bulong ninyo? Kapag nag-uusap ang matatanda, hindi dapat nakikinig ang mga bata. Lola, pero ang tinatakpan mo ay ang mga mata ko. Oo. Ha ha ha. Ang kwintas ng mommy ko. Marco, nahanap mo para sa akin. Ang saya-saya ko. Oh, bangkarota na nga kayo. Pero ang dami pa ring pagkain. Anong ginagawa ninyo rito? Marco Reyes. Nasaan ang kwintas ni Isla? Nabalitaan kong binili mo. Ay, anong kwintas ni Isla?
Kwintas ito ng mommy ko. Tama. Iyan nga. Huwag mo akong hawakan. Ikaw. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi ka welcome sa bahay ko. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Ano ba yan? Tungkol sa nangyari kay Isla noon, nakonsensya pa ako, pero hindi ibig sabihin na aabusuhin na niya ako. Walang modo talaga, Isabel. Ay, Sa mga eskandalosang tulad niya. Dapat ganoon ang ginagawa. Poprotektahan ka ni Lola. HMPH. CJ. Ang kwintas na ito ay nag-iisa sa mundo. Paano nangyari na? Sabay itong lumabas kay Isla Sandoval. At sa mommy ko, kailangan ko siyang tanungin ngayon. Peter. Mamaya, kailangan makipagtulungan sa akin sa pagtatapos ng palabas na ito. Huwag kang mag-alala. Ako, ang pinakamagaling umarte. Tingnan mo lang. Ipasok siya. Aba, hindi nga kita hinahanap. Ikaw pa ang may lakas ng loob na lumapit sa akin. Oo naman, naaalala ko. Hindi ba ito ang paboritong kwintas ng nanay mo? Naaalala mo pa pala yan. Noong hindi pa patay ang mommy ko, isinangla mo na yan. Gipit na ako noon. Kahit utusan ko siyang ibenta yan, gagawin niya. Hayop ka. Ang sampal na ito ay para sa mommy ko. Mula nang ikasal siya, sa iyo, hindi na siya sumaya kahit isang araw. Ang sampal na ito ay para sa sarili ko. Mula pagkabata, hindi mo ako inalagaan. Hindi kita sinisisi. Pero noong taon na iyon, ipinagbili mo pa ako sa isang matandang lalaki. Karapat-dapat ka bang maging ama? Po. Sa totoo lang, hindi mo ako tunay na ama. Ngayon na ganito na ang sitwasyon, sasabihin ko na sa iyo ang lahat, hindi mo ako tunay na ama. At ang nanay mo, hindi mo rin tunay na ina. Isa ka lang batang kalye, na walang nag-aalaga. Ang kwintas na iyon ay kay Isla. Noong nawala siya, suot niya ang kwintas na iyon. Tatanungin kita. Saan galing ang kwintas na ito? Hindi ko alam. No comment. Tatanungin kita. Saan galing ang kwintas na ito? Hindi ka magsasalita. Peter, sa mga nakaraang taon, marami na siyang nagawang illegal na gawain. Imbestigahan mo ang bawat isa. Ginagarantiya ko na makukulong ka. Alam ko, mula pagkabata, ikaw ay isang mabait na bata. Hindi ako naniniwala na kaya mo akong ipadala sa kulungan. Hindi ka nagkakamali. Peter, dahil hindi siya nagsasalita, ipadala mo siya sa loob. Ginagarantiya ko, mabubulok ka sa kulungan. Dalhin siya. Teka, sasabihin ko na, ang kwintas na iyan ay sa iyo. Noong pinulot kita noon, kinuha ko yan sa leeg mo. Niloko ko ang nanay mo na sinabing binili ko yan para sa kanya. Dalhin siya. Patawarin mo ako. Hindi ba kapag sinabi ko na, pakakawalan mo na ako? Kaya pala, ako pala si Isla Sandoval. Si Isla ng pamilyang Sandoval. Diyos ko. Ano bang biro ito? Mommy, nandito na kami ni Daddy. Malamig sa sahig, bakit ka nakaupo? Mommy, tingnan mo. Ito ang iginuhit namin sa preschool ngayon. Ito ka. Ito si Daddy. Ito ako. At ito ang tatlo kong kapatid. Mayroon pa akong pamilya. May sarili akong pamilya. Anong nangyari rito? Wala. Bigla ko lang naramdaman. Na parang bahay na ito. Parang bahay na ito.
Ano ba talaga ang ibig sabihin mo? Kailangan pa bang sabihin? Dati, ginagawa ni Miss Isabel ang bilya sa labas ng lungsod na opisina. Napakalaking pagbabago niyan, Sir Marco. Sa tingin ko, malapit na kayong maging asawa ni Miss Garcia. Ganoon din ang pakiramdam ko. Pero, paano ko sasabihin kay Isabel na nagpanggap lang akong bangkarota kung magalit siya dahil niloko ko siya? Paano kung tumakbo ulit siya? Ito. Siguradong mabebenta ito sa malaking halaga. Ngayon na nahihirapan si Marco, ibebenta ko na lang ang painting na ito para makapag-ipon ng pondo para sa kanya. Pero, paano ko sasabihin kay Isabel na nagpanggap lang akong bangkarota kung magalit siya dahil niloko ko siya? Paano kung tumakbo ulit siya? Daddy, bakit ka ganyan? Si Mommy, tumakbo papunta roon. Bilisan mo, mag-sorry ka na agad? Tayo, tayong dalawa. Tayo na lang, ang makichismis sa pinangyarihan. Isabel. Isabel, Bitawan mo ako. patawad. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ano pa ba ang ipapaliwanag mo? Hindi ko pala sila tunay na magulang. Ikaw at si Leo ang pamilya ko, pati ikaw, niloko mo ako. Sabihin mo sa akin. Ano ang totoo? Ang pagmamahal ko sa'yo. Ako, si Marco Reyes. Ang pagmamahal ko kay Isabel ay totoong pagmamahal. Pagmamahal? Isa lang naman ako sa mga laruan mo. Laruan mo lang, ako. Hindi. Ito ang patunay. Hindi ba ito ang sing-sing na ibinenta ko online? Ito nga. Pero binili ko ito. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ka kailanman naging laruan. Kapag nasa tabi lang kita, doon lang nagiging makabuluhan ang mundo. Nang umalis ka, parang nawalan ng laman ang mundo. Sa loob ng 6 na taon, suot ko ito araw-araw. Umaasang magkikita ulit tayo. Pero hindi ko inakala. Nasa muli nating pagkikita. May asawa at anak ka na. Kaya, 6 na taon na ang nakalipas, ikaw. Kaya 6 na taon na ang nakalipas. Gusto na kitang pakasalan. Isabel Garcia, 3 taon at 6 na taon. 9 na taon ka nang nasa puso ko. Dati boss lang ang tingin ko sa'yo. Hindi pa ako nakapagdesisyon. Ay, mukhang si Daddy. Kailangan pa rin ang tulong natin. Ang daming emosyon. Bato ba ang puso ni Miss Garcia? Sigurado akong si Mommy, maraming pinagdaan ng panloloko, kaya hindi na siya basta-basta nagtitiwala sa iba. Ikaw na walang alam sa pag-ibig, hindi mo yan maiintindihan. Mommy, si Daddy ay napakabait na lalaki. Wala ka nang mahahanap na tulad niya. Kaya sagutin mo na siya, sige na. Leo, may sariling isip si mommy mo. Huwag natin siyang bigyan ng pressure. Isabel, ayos lang. Sa buhay kong wala akong gustong pakasalan kundi ikaw. Ano kung maghintay pa ako ng 9 na taon? Kaso si Lola, gusto akong ipadala sa bansang mahalika. Ang susunod nating pagkikita, hindi ko alam kung kailan. Hindi ka pwedeng umalis. Ang sing-sing, ibigay mo. Ang galing. Si Daddy at Mommy, magpapakasal na. Bawal manood ang mga bata. Sir, huwag po kayong mag-alala. Sasabihan ko ang media, magkakaroon kayo ng kasal ng siglo.
Anong sabi mo? Si Marco Reyes at Isabel Garcia, magpapakasal, at si Marco Reyes, hindi pa bangkarota. Totoong totoo po. Si Marco Reyes, para lang habulin, si Isabel Garcia, naisip pa niyang magpanggap na bangkarota. Ma, paano kung mawala si Isabel Garcia? At sabihin nating tumakas ulit siya, paano kung ako ang maging nobya? Kung magiging manugang ka ng pamilyang Reyes, ibig sabihin ba, hindi na mababangkarota ang pamilya natin? Ay, mabuting anak. Anong ginagawa ninyong dalawa? Hindi pa rin kayo sumusuko sa masasamang bal. Naglakas loob pa kayong saktan si Isabel. Isabel, gising. Isabel. Kumusta ka? Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang ang ulo ko. Bangon. HMPH, ikaw ang fiancé ng Isla ko. Ngayong nawawala si Isla, dapat pakasalan mo si Clara. Paano mo mapapakasalan ang mga agaw na yan? Naalala ko na. Ang mga bagay noong bata pa ako, naalala ko na lahat. Hindi ako mang-aagaw. Ako ang anak mo, si Isla Sandoval. Ano? Ikaw si Isla. Ikaw si Isla. Imposible. Allergic ka sa peach, di ba? Kaya si Isla Sandoval naman na rin ang allergy mo sa peach. Ayaw mo ng cilantro, ayaw mo ng carrots, at paborito mo ang strawberry. Tuwing tag-init, bumibili ka ng strawberry dahil iyon ang paborito ni Isla, di ba? Isla. Ikaw nga ang Isla ko. Dati ako si Isla Sandoval. Pero ngayon ako si Isabel Garcia. Isla. Huwag mo siyang hawakan. May sarili na akong pamilya ngayon. Mahal na mahal ako ng mommy ko. Dahil sa kabutihan niya, hindi ako naging katulad ni madalas kong isipin na ang tadhana ay hindi patas sa akin. Pero ngayon, mukhang tinutulungan lang ako. Hindi ko gugustuhin maging katulad ninyo, Marco. Tara na. Isla. Isla. Ako ang mommy mo. Isla, nagkamali si Mom. Patawarin mo si mommy. Anak, pakiusap. Mula ngayon, kahit anong sabihin mo, susundin ni mommy, ha? Ang tanging hiling ko ngayon ay ang hindi na muling mag-cruise ang landas natin. Isla. Maria. Isla. Daddy, yung tatlong pinakamahalagang tao na ipinapinta mo kay mommy. Nakita na ang unang dalawa. Ito, bakit ayaw mong tingnan? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano nang kinatatakutan kong tingnan? Buksan mo at tingnan. Paano kung hindi ako? Alanan. Si Peter. Hindi naman siguro. Marco Reyes. Pangatlo ka sa puso ko. Pero nandoon ka pa rin. Pangatlo, ayos. Pangatlo, ayos. Tayo na ang pinakamasayang pamilya ng tatlo. Yehey!